Kakain tayo ng ating lunch. Meron ako ditong beef steak with green sauce. Ayan. Actually, naka-umpisa na ako. At nalala ko mag-video. Ito naman yung white lemon pasta na extra or natira ko kagabi. Katatapos ko lang mag-iron. Time check dito ay 3:20 na. At inano din ako, dinala rin ako ng gutom, kaya kain tayo ng lunch. Ngayon, hindi nyo na makikita si Rupa ng madaldal kasi sa video ko, hindi naman parati. Minsan, makikita niyo pa rin siya kasi under medication siya ngayon ng kanyang high cholesterol. Basta under medication siya. Kaya lahat ng mga kinakain niya ay mostly boiled. Kagaya nito. May binuwid sa kanya na ito ay alokbati. Yan, titikman natin. Masarap sana siya, kaya lang hindi ko sa type kasi half cook yung pagluto niya ng tawag nito, alokbati. At ito naman, ito yung pagkain ng amo ko sa diet care niya o sa diet box niya na hindi niya nakakain. Pero sayang naman, kainin ko. Kaya may partner yung aking white pasta na steak niya. Kaya mga palanggat, mga ka-OFW, anong ulam niyo sa lunch niyo? Kanina pala ngayon bumalik yung mga lalaki kahapon. Bumalik yung mga lalaki yung nagtrabaho dito kahapon, bumalik sila kanina. Kasi may trabaho sila dun sa kwarto ng mga alaga ko na hindi ko natapos. Kaya nalate din ako sa pag-start ng aking pag-iron. Kaya ito, samahan nyo. Patapos na akong kumain. Ako na naman isang kumakain kasi yun nga, tinapos ko yung aking planchahin. At yung mga kasama namin ibang lahi ay umakyat na sila. Kasi minsan masakit sa maalihugnog sa tainga yung nila, ingay nila. May isa kaming kasama na wala pa siyang 1 month. Pero parang kinuha siya. Hindi siya pwedeng mautusan. Hindi siya pwedeng maturuan. Kung ano yung alam niya sa Saudi, na-apply niya dito. Ngayon, pagsabihan mo siya na hindi ganyan, magsasabi sa kaagad na magsusumbong siya sa amin. Hindi magsumbong siya. Hindi niya alam na under observation pa siya. Pero man tayo magawa dyan. Kasi pumunta tayo dito para magtrabaho. At sinabihan ko na rin yung amo niya na hindi na ako
magturo sa kanya. Mag-isisip ko na lang yung mouth ko, bahala na siya. Kasi hindi siya hindi siya maturuan. Kasi yung Arabic niya ay hindi pareha ng Arabic dito sa Kuwait kasi galing ko sa Saudi. Ngayon, may mga Arabic na hindi man ako magaling sa Arabic. Konti Arabic lang. At least makapagsalita, makaintindi. Tapos, sinasabi niya na kalas. Ayaw niyang makinig sa mga sasabihin ko. Kaya, sinabi ko sa amo niya na zip mouth na lang ako sa kanya. Bahala sila. Kung may papagawa yung amo niya sa akin, gagawin ko. Pero pag, matagal-tagal na din. Sa 7 years ko dito, sa bahay na to, ngayon lang kami nagkaroon ng ibang lahi na kasama sa bahay. Alam ko, hindi lahat ng ibang lahi ay pare-pareho ko. Kasi, doon sa unang amo ko, may kasama din akong ibang lahi, pero hindi man sa ganyan. Wala siyang konsiderasyon. Kagaya kanina, lumabas sila. Hindi naman ako nakasama. Kasi nga siya yung nung katulong kasi ni Mama Kiber yung parati kong sinasamahan pag lumabas. Simula nung umupo siya sa sasakyan ng amo ni Ilocano Madalo hanggang papunta yun sa Morong saan sila kakain ng breakfast. Ganyan siya. Tapos, tinignan daw siya ng masama ng alaga namin yung bata. Kasi yung alaga ng bata ayaw niya ng maingay. Kaya sabi niya, ay muskila daw yung alaga namin bata. Pero hindi niya alam, nagiging niya yung alaga namin sa kanya. Kasi nga masakit sa tayo niya. Kahit sa harapan ng tayong mga Pilipina, kung makakalitan ito yung mga OFW nandito sa Middle East, lalong-lalo na yung may kasamang ibang lahi. Itong kasama namin ngayon, kahit nasa harapan daw siya ng mga amo, nagsi-cellphone siya. Pero tayo mga Pilipino, hindi tayo ganyan. Kaya good luck na lang sa kanya hanggang saan man siya. Sana matapos yung niya dito, kontrata niya. Kasi kawawa din. Hindi siya nagustuhan kahit ng kalahi niya, hindi siya gusto. Kasi yung kalahi niya, hindi ganyan. Yung madaldal. Tapos nung paraan nasira niya yung iron stand ko. Hindi niya sinabi sa akin. Wala lang ako kasi hindi ko naman pera yun. At salamat ako sa mga amo ko kasi pag sinabi kong masira yung gamit, yung mga ginagamit ko, hindi sila magtatanong bakit. Kasi gaya sa ibang mga amo, ipapakita mo sa akin. Sa mga amo ko kasi hindi. Pag sinabi kong nasira, bibili na lang. Yun lang yung maganda sa mga amo ko. Pag sinabi ko na ubos na yung sabon, okay. Sa ibang mga amo kasi, papakita mo pa yung lalagyan ng sabon. Tapos i-insultuhin ka pa. Kaingay ba ninyo, oy? Kaya minsan, hindi naman siya nagmamadamot.
kailangan kasi ingatan din natin yung mga gamit na ginagamit natin itong araw-araw kasi pag dating ng panahon na masira nila, di sila nagsasabi at the same time wala ka ng ibang choice kundi maghintay ka kung kailan ka bibilhan ng amo. Yun lang. Thank you watching. Thank you for watching. At pasensya kung na-share ko yung aking hinanain. Bye bye, mga salamat.